letter of Saint James, no, chapter 2, verse 26, that when the if a man, when the spirit separates from its body, it's called death. No? That is according to Saint James. No? So yan yung kamatayon, meaning ng kamatayon, patay. So ang tao, nga mubulag ang espiritu, buti pa sabot, mamatay siya. Patay siya. Okay? Yan. So, the Ecclesiastes, no, says that the spirit, no, the dust returns to the earth as it came from, and the spirit returns to God who gave it. And this statement is anchored to Genesis. God made man from a clay, and He breathed it, and that breath is the spirit. That spirit comes from God. So according to Ecclesiastes chapter 12, verse 7, that when the body died, no, the dust returns to earth as it came from, and the spirit returns to God where who gave it. No? So klarong-klaro na kapag mamatay ang tao, ang lawas niya mismo mabalik sa yuta. From dust you shall came, unto dust you shall return. Sabi sa Ecclesiastes. No? So gikan ka sa alpog, o sa alpog ka man, mabalik. But the spirit came from God, mabalik man siya sa Diyos. According to Ecclesiastes chapter 12, verse 7. So, the teaching of the Catholic Church has two judgment, no? The particular judgment and the general judgment. And that general judgment is the second coming, and there's no question about that. No, even the Seventh Adventists believe for the second coming. No, that is what we call general judgment. But the particular judgment is right after the death. Okay? So may dalawang judgment ang katukluan sa simbahan. Particular judgment at saka general judgment. And this is anchored to the Catechism of the Catholic Church, paragraph 1021 to paragraph 1022. The Catechism states that the death puts an end to the period of mercy or the time open, accepting or rejecting divine grace. The moment of death, each person receives the reward or punishment in their immortal soul at the very moment of death. That is a Catechism of the Catholic Church, paragraph 22. We are judged on our love and our relationship with Christ. The three potential states. We have the three potential states. Saan po pupunta yung kalag? Di ba? Saan po pupunta? Sabi ko kanina sa inyo, kanina, may dalawa tayong judgment, particular judgment at saka general judgment. Ang particular judgment ay mangyayari kapag namatay ang tao. Ang iyang espiritu mabalik sa Diyos, ang lawas mabalik sa yuta. Pero ang general judgment, second coming yon. No? Yan. Saan ba ang destination na ito kapag namatay ang tao? First, no? Yang three potential states. No? Immediately following the particular judgment, the soul enters one of the three states. Particular judgment ito, First, destination niya, heaven. Next, purgatory. But those who are in purgatory has an assurance to be with God in heaven. No? Katong mga napupunta sa purgatorio ay may tsansa. Malaking, dili may tsansa, kundi ang ilang destination is langit gihapon. But, kinahanglan silang prisuhon, ang ilang kalag, kay wala pa man sila nakabayad sila sa diri sa kalibutan, san buhay pa sila. No? So, kinahanglan sila magbayad anay. And that is what we call Sheol. No? Sheol. No? And that is according to Peter. No? Si Hesus Kristo namatay sa adlaw, Biyernes. Pagka matay niya, hingambak siya ngadto sa lugar sa kaduluman og nagsangyaw siya sa lugar sa mga patay. Di ba? Ang nagtuo, gidala niya sa iyang pagkabanhaw. Christ Himself resurrected. Christ Himself resurrected. Ang iyang espiritu hingadto sa lugar sa mga patay.
kung sa diin nagsangyaw siya, no? Next, hell. So those who die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love, immediate and everlasting separation from God, no? Yan yung iyang destination is yung hell. Laktaw ta. Ay, aron madali ta. Okay. So, ngayon, may mga pahayag, no? May mga pahayag sa ating mga kapatid na yung espiritu ng patay is natulog lang kasama yung lawas. Hindi 'yon, no? Mga kapatid, ang tanong natin ngayon ay kapag nabaytay ba ang tao? Natutulog ba ang kaluluwa? At naghihintay ng huling araw? O hinatulan na siya agad ng Diyos? Ayon sa Biblia, malinaw na malinaw ang sagot, no? Sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, nakasabi, itinakda sa tao ang minsang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Right after death is judgment. So wala natutulog. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, no? Ang tao mamatay. Pero pamasya kamatayon, siya pagkahusgaran. No? Right after death, judgment comes. According to Jerusalem Bible translation, no? Meron tayong diyan Claridge translation, no? Hindi sinabi ng Biblia na matapos ang mahabang paghihintay, kundi pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom agad, no? So may kamalayan ang kaluluwa pagkatapos mamatay. May kamalayan. Even the story of the rich and the poor, no? The Lazarus and the rich man, no? Anong sinabi nila sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22 to 23? Nag-istoryahan pa ang mga kalag dito sa langit. Si Dato tuwa sa impyerno. Si mayaman ato sa langit. Di ba? Ato pa si Abraham. Si Abraham patay na sa that time. Di ba? So ibig sabihin na ang espiritu sa mayaman, kagang espiritu sa ni Lazaro na pobre, kagang espiritu ni Abraham na patay na, nag-istoryahan sa langit. May consciousness. Wala natulog. Mata sila. Sino man matulog mag-istoryahan? Matulog. Dili. Pwede. No? Wala matulog. Kaya nag-istoryahan man sila. Sabi sa mayaman, Father Abraham, no? Kung pwede lang unta, idut-dut man ang kamot ni Lazaro. Kaya na lang magbugnawan ng akon baba, akong ngabil. Subot pa sabot, nagtiyo siya, may conscious siya. Ang espiritu sa mayaman, nasakitan. Di ba? Kaya nangilanglan mo siya tubig. So si Lazaro sabi niya, sabi ni Abraham, dili pwede. Kay may bungaw nga nakaabang sa tuwa. Nakaseparate sa tuwa. Ano? So, but pasabot, ang mayaman ato sa impyerno, ang Lazaro ato sa langit. Kag in that statement, wala ginasabi ni Jesucristo nga, okay, ang kaharian sa langit ay pariho. So, metaphor. Dili, pariho sa ingon niya ni. Wala giingon sa statement dira sa, kundi diretso nga giingon ni Jesucristo, nga may adunay, mayaman, kakadunay, pobre, nga namatay, ang mayaman namatay, yan. O ang pobre namatay, kadto ka agad sa langit, kaupod ni Abraham. Ang mayaman namatay, kadto dayon sa impyerno. Di ba? So buti masabot, may conscious hindi wala natulog ng espiritu. No? Ang matuwid, no? Ang mayaman ay nakaramdam ng hirap, nakipag-usap at may ala-ala. Patunay na hindi tulog ang kaluluwa. Patunay lang na hindi tulog ang kaluluwa. Ang matuwid ay agad na napupunta sa piling ng Diyos. Sabi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 43, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Di ba? Yung promesa ni Jesucristo sa kang Dimas na, Lord, hinumdumi ako kapag ato ka na sa imong harian o kapag naghari ka na unya. Jesus Christ assured that for today, you will with me in paradise. Hindi sinabi ni Kristo,
pagdating sa huling panahon, huling araw, ay makakasama kita. Sabi ni Jesucristo, today. Yan na mismo. Namatay ba ang mayaman, ang kawatan na si Demas? Namatay. Si Kristo namatay ba? Namatay si Kristo. Pero nag-resurrect. No? Yan. For today, you will be with me in paradise. Kung may soul sleep, kung natutulog lang ang patay, hindi sana sinabi ni Jesus na ang salitang ngayon. Sana sinabi niya bukas. Sana sinabi niya pagdating sa huling panahon. Ngayon mismo ang sinabi niya. No? Particular judgment. No? Sinabi ba sa ano? Wala naman siguro, di ba? Okay. Last 3 minutes pa. Tatulog ba? Okay. Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 9. Pwede pakibasa, bro? Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5. Kapitulo 9, versikulo. Nag-stop ko sa oras, bro. Basa man. Maybe, verse. Okay, sabi po dito, Ecclesiastes 9, versikulo 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. So, alam kong gagamitin niya, no? Patay na, why? Ano? Siyempre, kay ingon sa diri sa ilang kategorya, sa ilahang sa ilahang diri sa ato referensya, no? Na ang espiritu daw matulog. Pero dili, basahon ta na sa sumpay ni ana. Basahon ta sa sumpay, bro. Okay, verse 6. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailan man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa ilalim ng araw, underworld. So, ibig sabihin dito sa lupa. So, wala na silang alaala dito sa lupa. Dili na sila makadumdum dire sa kalibutan. Kaya gani pag-abot sa langit, dili natin makakilala. Mga asawa, dili natin kilala sa asawa mo dito. Ano? Sa diri lang sa kalibutan, di ay ang mawala ang ilahang panimuot, ang ilahang emotion. Kaya sabi dito sa inyo, emotion, living soul minus breath is equals dust. Ibig sabihin, lawas, patay. Ang living soul, lawas o may kalag. Kung wala na ginhawa, but pasabot, dust, yuta na na. According sa inyo 10 times truth. No? Pwede na ito basahon siguro. Okay. Mabasa na. Hindi bro. Timeless Truth, A Guide to a Better Life, Book of SDA by Ellen G. White. Dust plus breath equals living soul. Living soul minus breath equals dust. Sabot, mathematics. Major mathematics na. Yuta plus ginhawa equals living soul, tao. Living soul, tao, minus ginhawa equals yuta. Sabot pa sabot. Ang living soul, kauban og lawas. Kaupod og lawas. So kung mawala na siya sa ginhawa, duta na siya. So ibig sabihin, wala na itong espiritu. Ang espiritu, mabalik sa Diyos. Ang iyang katawang lupa ay babalik sa lupa. Iyon. Okay? 10 seconds. Yan.
What process is reversed when we die? Sa dami. Sige, sige. Okay lang. Basta, let's stick to the rule. Okay, so maraming salamat, Brad Alex. So punta tayo ngayon sa